Lao Jun, tigilan mo na ang satsat. Isali mo na ako sa iyong WeChat group. Gusto ko ring magtinda ng basura. Anong nangyayari? Cosplay ba ito? Ang fake naman ng nobelang ito. Kung mayroon akong grupo ng mga Diyos sa WeChat. Ay, kahit sa pagkuha ng red envelope, may nagche-cheat. Wala na bang moralidad? Salamat po. Sa baryo, may batang babae na nagngangalang Xiao Fang. Maganda at mabait. May magagandang malalaking mata. Ang tirintas ay makapal at mahaba. Mga kuya, delivery driver lang ako. Wala naman akong pera eh. Tigil na. Ibigay mo na ang pera. Bilis. Kakabayad ko lang ng credit card ko. Saan ako kukuha ng pera? Mga parts, Bugbugin niyo siya hanggang mamatay. mga kuya, tigil na kayo. Mga kuya, wala talaga akong pera. Pakiusap, bitawan niyo na ako. Mga kuya, wag na kayo manakit. Mga kuya, wala talaga akong pera. Pakiusap, bitawan niyo na ako. Mga kuya, wag na kayo manakit. Mahiwagang tableta. Napakagandang elixir. Anong maganda? Mga tirang dumi lang yan mula sa iyong pagkakamaling paggawa. Lao Jun, tigilan mo na ang satsat. Isali mo na ako sa iyong WeChat group. Gusto ko ring magtinda ng basura. Anong nangyayari? Cosplay ba ito? Uy, saan ka galing gago? Kung hindi mo ma-deliver ang order sa loob ng 5 minuto, lalayas ka. Ako. Baka. Panaginip lang iyon. May grupo talaga, kahit totoo o hindi. Sino bang tanga ang hindi kukuha ng red envelope? Red envelope mula kay Sanwei Luhun. Ang WeChat group na ito ay totoo pala. Bakit puro chat lang sila at hindi nagbibigay ng red envelope? Pwede ba silang i-add directly as friends? Anong amoy iyan? Xiuchen, 3 buwan ka nang hindi nagbabayad ng renta. Kung hindi ka pa magbabayad ng renta, lalayas ka na dito. Ate, pakiisaalang-alang naman po. Consider pa? Ate, 3 buwan na kitang binigyan ng palugit. Ate, Pwede bang Xiuchen, si Suching dahil sa iyo malapit nang tanggalin sa kumpanya? Sige, go. Darating ako agad. Ate, may emergency sa kumpanya ko. Kailangan kong lumabas sandali. Xiuchen, ang tapang mo. Itatapon ko na ngayon ang mga basura mo lahat sa basurahan. Tay. Sinasabi ko sa inyo, ngayong araw, kung maglakas loob kayo, napapasukin ang kahit isang langaw. Lalayas kayo. Putang ina, swerte naman. May nagkasakit pa. Bahala na. Wala naman akong silbi sa gamot na ito ngayon. Kumuha muna ako ng isa para iligtas ang isang tao. May gamot ako. Baka si Dr. Wu ang dumating. Papasukin mo siya agad. Si Dr. Wu ay dumating na. Teka. Hindi ka si Dr. Wu. Lumayas ka. Ito ay isang mahiwagang gamot. Kung maghihintay pa, mahuhuli na. Sabi mo elixir. Elixir nga. Ngayon na. Bigyan mo ako agad. Itapon ninyo siya. Ako si Xu Chen, hindi nagsisinungaling. Kung sinabi ko, iyon. Ikaw. Kung ang tatay ko ngayon ay magkakaroon ng anumang aksidente, papatayin kita. Tatay. Dumating si Wu Shenyi. Chairman, ano na ang nangyari sa chairman? Wu Shenyi, may isang tao kanina na walang dahilan. Pinakain sa tatay ko ng isang elixir. Tingnan mo nga, kumusta ang tatay ko? Imposible.
Nasaan ang taong yun ngayon? Alam ko na, niloloko niya ako. Anong elixir? Uutusan ko ang mga tao na baliin ang kanyang mga binti. Sandali. Ang taong ito, sa pamamagitan lang ng isang elixir, napawi ang lahat ng sintomas ng chairman at naging mas bata ng 20 taon. Isang henyo ito. Kahit anong paraan ang gamitin ninyo, hanapin ninyo agad ang taong iyon. So, ibig sabihin, talagang gusto mong ipagtanggol si Shu Chen na lalaking iyon? Director Guo, si Shu Chen ay hindi lalaki. Ikaw, sobrang nag-aalala kay Su Chen na lalaking iyon. Baka naman may relasyon kayo. Grabe ang pag-aalala mo kay Su Chen na lalaking iyan. Baka naman, may relasyon kayo? Ang puso ko hindi mo kayang dumihan. Babae ka? Nanlalait ka pa? Pupunuin ko ang bibig mo! Sinong magtatangka? Su Chen, bakit ka nandito? Xiao Yu, ipaliwanag mo sa akin. Ano ba talaga ito? Dahil nakita mo na, hindi na ako magkukunwari. Ngayon, ako ay kay Master Guo na. Xiao Yue, para makaipon ng 1 milyon na dowry, nagda-deliver ako ng pagkain gabi-gabi. Ganito mo ako gagaguhin? Ikaw ba ay karapat-dapat na ikumpara kay Master Guo? Nakatawa ka. Tingnan mong mabuti. Ang singsing na ito ay 800,000. Kahit magtrabaho ka pa habang buhay, hindi mo kayang bilhin. At saka, nasibak ka na. Umalis ka na agad. Sige, kung gayon, ibalik mo sa akin ang 300,000 na dowry. Ibalik mo. Alis na ako. Makikipagtawad ka pa? Nasayang ang 3 buwan kong kabataan para sa iyo. Ang 300,000 na iyan ay bayad na sa aking emosyonal na pinsala. Xiao Yue, mahiya ka naman. Si Shu Chen ay sapat na kawawa. Bakit hindi ninyo siya patawarin? Suching, huwag ka nang magmakaawa. Aalis na lang ako. Ang lakas ng loob. Aalis na lang ako. Ngayon, pareho kayong sisibakin. Suching sa totoo lang, gusto kitang bigyan ng mukha. Pero dahil si Shu Chen ay hindi pinapansin ng aming Dihao Group, sige, lumayas na kayo. Director Guo, si Shu Chen ay nagpadala lang sa galit. Pwede pa ba kaming bigyan ng isa pang pagkakataon? Nagpadala sa galit? Isa pang pagkakataon? Sige, ganyan mo ipagtanggol si Shu Chen. At sabihin mong wala kayong relasyon? Nagpapakabanal ka pa? Sa tingin ko, malandi ka. Guoqiang, huwag kang masyadong lumampas. Ano? Gagawin mo akong saktan? Subukan mo lang. Lalaki ka. Pumunta ka na kay Shu Chen sa opisina ng chairman. Shu Chen, kailan mo nakilala ang chairman? Hindi ko alam. Baka nagkataon lang. Mahal, bakit may ganito kang koneksyon? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bukas, magpatuloy tayo sa pagkuha ng sertipiko, okay? Sige, kung gayon, dilaan mo ang sapatos ko. Kung masaya ako, sasama ako sa'yo para kunin ang sertipiko. Shu Chen, niloloko mo ako? Ikaw ang niloloko ko, babae. Ikaw, Tinawag ng chairman sa opisina, hindi naman siguradong maganda iyon. Baka ang lalaking ito ay napakababa ng performance. Balak ng chairman na personal siyang gumawa ng halimbawa. isipin mo ng mabuti. Sa kanyang pagiging mahirap, paano niya makikilala ang chairman? Tama na. Huwag na maraming sinasabi. Sasama ka ba o hindi? Suching, huwag kang makinig sa hayop na ito. Aalis na ako. Sino ka ba? May karapatan ka bang magsalita dito? Pumunta ka sa banyo at maglinis. Sino ang gusto magpalinis ng banyo? Kuya? Bakit kayo nandito? May kailangan ba? Tumawag na kayo. @5@5@set. Hindi ba sinabi ko na sa kumpanya ay tawagin akong manedierhu? Oo. Meron ba kayong isang Shu Chen dito? Oo. Siya yung Shu Chen na pinakamababa ang performance sa buong kumpanya. Kung ano ang gusto mong gawin, gawin mo. At ang lalaking ito ay nasibak na ng kumpanya. Babalik pa siya para gumawa ng gulo. Parang wala siyang respeto sa kumpanya. Oo. Balak ko nga siyang palinisin sa banyo. Sandali. Ikaw si Shu Chen? Ako si Su Chen. Tagapamahala Hu, Shu Chen. Kahit na mahina ang performance niya, mabuti naman siyang makipagkapwa. At sa trabaho,
Siya ay masipag at dedikado. Lumabas at tingnan mo. Sa kumpanya, sino ba ang hindi dedikado? Walang performance ay walang performance. Tama. At gusto pa magpabayani? Hindi man lang tumingin sa sarili? Kung may kakayahan ba siya? Yung taong sinabi ng chairman, ikaw pala. Bayaw, tagapamahala Hu. Mali yata ang pagkakaintindi mo. Paano naman si Shu Chen? Makikilala ang chairman. Sasabihin ko ng diretso. Yung broadcast kanina, gusto ng chairman na gamitin ang iyong lalaking mahina, ang performance, para gawing halimbawa, para takutin ang iba. Ayos. Muntik na ako maloko ng lalaking ito mo ako. Yung matandang iniligtas ko kanina, hindi ba ang chairman? Xiao Yue, tama na. Saan ginastos ni Shu Chen ang pera? Wala ka bang ideya? Tigilan mo na. Yung maliit na sahod niya, sapat ba sa ano? Umalis ka na. Manatili ka dito? Naghihintay na ikaw ay imbitahan ng chairman sa hapunan? Bigyan kita ng 2 araw para tapusin ang papeles at umalis. Hanggat mayroon akong mahiwagang WeChat, isang araw, papipiestahin ko kayo na lumuhod sa aking paanan. Bayaw, yang si Shu Chen, basura. Ako na lang ang bahala. Bakit kayo pa mismo pumunta? Siya ang nagligtas sa chairman. Kaya ganun ang ginawa ko sa kanya? Hindi niya malalaman? Bakit ka nag-aalala? Siya ay si Shu Chen, hindi ka. Ang ibig mong sabihin ay, Narinig ko na nahanap mo na yung araw na iyon yung binata na sumagip sa akin. Oo, pagkatapos kong mahanap siya, agad ko siyang dinala para makita kayo. Siya na iyon. Ikaw ang aking tagapagligtas, ha? Sabihin mo, anong gusto mong reward? Chairman, ito po ang dapat kong gawin. Hindi ko dapat hingin ang reward. Pero, tingnan ninyo, ako at ang bise pangkalahatang tagapamahala ay nagtrabaho ng mabuti sa kumpanya nitong maraming taon. Ang posisyon na ito ba? Maliit na bagay lang, ang posisyon ng inyong dalawa. Inutusan ko na i-promote kayong dalawa ng isang level. Sabay bigyan ng 1 milyon ang tagapagligtas. Tagapamahala Hu, hindi naman nagkamali si Shu Chen. Paano magagawa ng kumpanya nang walang dahilan na tanggalin ang isang empleyado? Tama. Ang walang performance ay malaking kasalanan. Alam ng lahat sa kumpanya. Ikaw ang umagaw ng performance Ano ni naman Shu kung Chen. alam? Walang performance ay walang performance. Dapat siyang umalis. Ikaw. Suking, huwag mo rin akong sisihin. Hindi kita binigyan ng pagkakataon. Basta papayag ka, nasamahan mo ako ngayong gabi. Lahat ay pwedeng pag-usapan. Walang utang na loob kung ganoon. Kung ganoon, sumama ka kay Shu Chen at umalis na kayo. Shu Chen. Shu Chen, ano? Ayaw mo nang umalis? O kaya, manatili ka na lang at maglinis ng banyo? Hindi ako tulad ninyo na walang hiya. Pumirma, aalis na ako. Suking, sila ay mga hayop talaga. Huwag mo silang pakiusapan. Aalis na lang ako. Shu Chen, ang tapang mo. Guarded hapon ninyo siya sa labas. Huwag ka nang makipag-usap sa kanya, Shu Chen. Umalis ka na agad. Bayaw, ako biglang nagbago ang isip ko. Mas mabuti pa, panatilihin natin si Su Ching. Marami pa tayong panahon. Ano sa tingin mo? Kayo, dumating na ang chairman. Dumating na ang tagapangulo. Tagapangulo, bakit po kayo naparito? Kung may kailangan po kayo, tumawag lang. Sana, ganun na lang. Siya yung matandang lalaki kanina. Siya pala talaga ang tagapangulo ng Grupo Dihaw. Ngayon, may pag-asa na. Mahusay na Dr. Shu. Matagal ko nang pinag-isipan. Sa palagay ko, hindi dapat. Kayong magpababa sa maliit na lugar na ito. Kaya, personal akong pumunta para hanapin kayo. Tingnan ninyo, hindi po ba kayo naabala? Masyado po kayong magalang. May anak akong babae, si Han Shu. Ang ugali niya, medyo matapang, pero maganda siya. Tingnan ninyo. Mahusay na Dr. Shu. Magandang araw. Mahusay na Dr. Shu. Hindi ko alam kung saang disiplina ka nagmula. Tumatanggap ka pa ba ng mga estudyante? May anak akong babae. Napakaganda niya. Parang diwata. Minamahal ng lahat. At sa'yo ay talagang... Lawu, masyado ka na. Inaagaw mo ang tao ko. Ang anak ko ay hindi naman mas mababa sa anak niya. Darating siya sandali na lang. Kung gusto mong maging manugang ko sa hinaharap,
ang buong grupo Dihaw ay magiging sa inyo. Si, Tatay. Halika, Shu. Noong dati, hindi ba may hindi pagkakaunawaan kay Shu Chen? Humingi ka ng tawad sa kanya. Pasensya na. Shu, siya ang totoong Shu Chen. Siya, tatay. Nagkamali ka yata ng pagkakilala. Hindi siya si Shu Chen. Tagapamahala Wu, ano ang nangyari? Hintay po, Immortal. Ipapadala ko na. Hintay po, Immortal. Ipapadala ko na. Ipapadala ko na. Tahimik. Walang magsalita. Hindi mo naman nakuha? Ang bilis ng kamay nila. Shu Chen, ayaw mo na bang magtrabaho? Kinakausap ka ng chairman. Naglalaro ka pa ng cellphone. Ipaliwanag mo sa akin ng malinaw. Bakit si Shu sabi niya ay si Shu Chen? Ito chairman tiyak na nagkamali ang anak ninyo. Tagapamahala ho. Ang ibig mong sabihin, kahit isang tao, hindi ko na makilala. Siya si Shu Chen. Kaya kagabi ikaw ang nagligtas sa chairman. Chairman, ang anak ninyo ay makakapagpatunay para sa akin. Kahapon, ako ang gumamit ng Guiyuan pill para iligtas kayo. Kinapa ko ang pulso. Talagang epekto ng gamot. Tagapamahala Wu, may sasabihin ka pa? Chairman. Siya ay malamang nakita lang ang gamot. Huwag kayong magpakaapi sa kanya. tama, Chairman. Hindi kayo naniniwala. Ipakilala mo sa kanya na sabihin ano ang mga sangkap ng gamot. Tiyak na hindi niya masasagot. Tatanungin kita, ano ang sangkap ng gamot? Mayroon. Paano ko malalaman? Ano ba ang sangkap niyon? Kailangan mong tanungin si Sanwei Lujun para malaman. Nangahas kang dayain ako. Tawagin ang mga tao, itapon siya sa labas. Tao! Itapon siya palabas. Sukan. Gusto mo ng performance pero wala ka. Ngayon matapang ka pang magpanggap na tagapagligtas ng chairman. Lalaki lang. Buong araw lang alam mangarap ng gising. Tagapagligtas pa ng chairman. Tingnan mo muna ang sarili mo, kung kaya mo ba talaga. Ay, Bagamat, ayoko rin sa batang ito, pero sobra na kayo. Totoong, kayo ang nagpanggap na Zochen. oo chairman. Maaari ko ring patunayan si Suchen. Hindi siya ganoon taong nagsasalita ng walang basehan. Anong silbi ng patunay? Sabi niya, siya ang tagapagligtas ko. Kahit ang sangkap ng gamot, hindi alam kung ano. Paano ko siya paniniwalaan? Itapon siya palabas. Sandali. Chairman. Maaari kong patunayan. Ako ang nagligtas sa inyo. Patunayan? Paano mo patutunayan? Ito ang mahiwagang tableta na nagligtas sa inyo. Tinatawag na Guiyuan Dan. Ang bango ng gamot. Ito ay hindi ordinaryong tableta. Ang amoy pa lang ay nakapagpapahaba ng buhay. Kanina hindi ko masabi ang sangkap dahil ito ay pamana ng pamilya. Hindi maaring ibahagi sa labas. Pero kanina sinabi mo ikaw ang tunay na Su Chen. Sabihin mo nga, Bayaw, ano ngayon? Kayo dalawa, ano pang masasabi ninyo? Lalaki. Kayong dalawa, ano pa ang sasabihin nyo? Lalaki, naglakas loob kang lokohin ako. Chairman, siya ang nanloko sa akin. Patawarin mo na ako ngayong isang beses. Security guard. Dalhin ang dalawang manloloko. Palabasin sila. Simula ngayon. Huwag ko silang makikita sa kumpanya. Shu Chen, malaki ang puso mo. Patawarin mo na ako ngayong isang beses. Mula ngayon, gagawin ko ang lahat para sa iyo. patawarin kita. Sino ang maglilinis ng banyo? Ako. Nagpapanggap ka pa rin? Dalhin mo siya. Shu Chen, hintayin mo ako. Suchen, ikaw talaga ay ang tagapagligtas ng chairman. Swerte lang. Hindi ko inaasahan na ang tablet ng Sanwei Lujun ay napakabisa. Kailangan kong humingi pa sa kanya mamaya. Ay, Shuchen, hindi, doktor. Su, itong gamot mo. Ano ba talaga ang recipe nito? Hindi pa ako nakaamoy. Nang ganito kagandang amoy ng gamot. Ito ay pamana ng pamilya.
hindi maaaring ibahagi sa labas. Ang batang ito ay kayang maglabas ng 2 pildoras ng ganitong uri. Baka siya ay mula sa isang misteryosong pamilya ng mga alchemist. Kailangan kong makipagkaibigan sa kanya. Dr. Exu, ako, itong matanda. 3 milyon. Bilhin ko ang gamot na ito. Paano kaya? 3 milyon. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pera. Kulang pa ba? Ganito karaming pera. Ito na ang pinakamaraming kaya ko. Si, deal. Ito naunahan na naman ako ng matandang ito. Dr. Shu, may kailangan ka pa ba? Sabihin mo lang. Ito. Hindi ko pa maisip. Kung gayon, maari mo bang ang tungkol sa nangyari ngayon panatilihin muna itong lihim para sa akin? Nagbayad ang alipay ng ganito kalaking pera. Ang dami naman. Ngayon ay mayaman na rin ako. Gentian aso. Oo nga. Oo nga. Kung hindi ka magbibigay ng marami pa, pupunta ako ngayon at kagatin ang aklat ng iyong kapalaran. Gusto mo akong pakasalan si Shu Chen. Ayoko. Si Shu Chen, basta-basta lang makakapaglabas ng 2 butil kahit si Dr. Wu ay namamangha sa mga tableta. Ang kanyang pamilya ay tiyak na may malaking kapangyarihan. Pakasalan mo siya, hindi ka lugi. Siya. Sa tingin ko, hindi natin alam kung saan niya nakuha ang mga tableta. Swerte lang iyon. Anong sinasabi mo? Sinasabi mong patay na daga ang tatay mo. Ay, hindi ko naman sinabi iyon. Kahit na, hindi ako magpapakasal. Kung gusto mo, ikaw ang magpakasal. Ay, Itong babaeng ito, nakakainis. Kung ito ay mula sa matandang Diyos ng kapalaran, ang lubid ng tadhana na ibinigay, maaari ba nating itali ako kay Su Ching? Subukan bukas. Ano ang susubukan? Shu Chen, yung utang mong 7,000 pesos na upa sa akin, kailan mo ba talaga babayaran? Ate, ginulat mo ako. I-transfer ko na ngayon sa iyo. Ikaw, na mahirap? Kayang-kaya mong magbayad ng 7,000? Baka kahit ibenta ka, hindi mo pa rin kayang bayaran. Mayroon akong bagong ugali kamakailan. Gusto kong gumawa ng mabuti sa kapwa. Ang upa ng lahat ng nangungupahan dito. Bayaran ko na lahat para sa iyo. Shu Chen, yumaman ka na ba? Alam mo ba kung gaano karaming pera ito? Ilang zero ba iyan? Ang daming pera. Ang daming pera. Ikaw lang ay magsasabing kumita ng sobrang dami? Sino maniniwala? Hindi ako ay. Sandali. Dahil nasa kamay ko ang tali ng tadhana. Subukan ko na lang kay Liuxin. Lakas ng loob mo ha. Hinugot mo ang buhok ko. Ate, anong nangyari sa'yo? Huwag kang magsalita. Sa tingin mo, paano si ate? Ang bilis naman ng epekto. Ate, syempre, nasa kalakasan ka, napakaganda mo. Ang daldal mo? Ate, hindi ba masyado tayong mabilis? Ito ba'y nandidiri ka na sa ate dahil matanda na? Hindi ko naman sinasabi yon. Ate, maganda ka pa rin. Eh di wag kang magsalita. Paparamdaman ko sa'yo ang sarap. Ate, dahan-dahan lang.
Hindi na ate, pakiusap, bitawan mo na ako. Gago ka! Ano bang ginawa mo sa akin? Ano bang ginawa ko sa'yo? Ate, kagabi, ikaw ang naunang gumawa ng lahat. Imposible. Anong gamot ang pinainom mo sa akin? Paano? Wala akong maalala. Nawala ang tali ng pag-ibig. Disposable lang ba iyon? Kaawa-awa naman. Diyos ng pag-ibig. Iyan ang pumatay sa akin. Wala na. Mahuhuli na ako. Ate, yung tungkol sa nangyari ngayon, pag-usapan natin mamaya. Gago! Huwag ka nang bumalik. Mr. Chen, tingnan mo itong kontrata. Tungkol dito. Kailangan ko pang pag-isipan. Chen Linan, huwag mo akong asahan. Hindi ako iinom kasama mo. Chairman Han, ang mga empleyado ng Dihaw Group, wala silang modo. Kung ganoon, ang ating partnership, hindi na kailangang magpatuloy. Ginoong Chen, nagbibiro po kayo. Suching, gusto lang makilala ka ni Ginoong Chen. Walang masama kung iinom ka ng konti. Chairman, ako. Huwag ka nang magsalita. Desidido na ako dito. Sige, diretso. Talagang marunong kang makipagnegosyo, Chairman Han. Suching, hindi ba ikaw ang magaling tumanggi sa akin? Tingnan natin. Ngayon, sino pa ang makakatulong sa iyo? Kaya ko. Tingnan ko nga. Ngayon, sino pa ang makakatulong sa iyo? Kaya ko. Saan galing ang basurang ito? Alam mo ba kung anong lugar ito? Umalis ka! Hindi ba sinabi mo na walang tutulong kay Suching? Ako na. Shu Chen, umalis ka na muna. Siya ang panganay na anak ng Chen Group. Hindi mo siya kayang awayin. Isang simpleng master lang. Marunong akong umiwas. Chairman Han, ang mga empleyado ng inyong kumpanya ay walang disiplina, pumapasok sa opisina ng basta-basta, at nang iinsulto ba ng kliyente. Mukhang gusto ni Dr. Shu si Suching. Tama ito, para samantalahin, para mawalan ng pag-asa si Dr. Shu, para magkaroon ng pagkakataon si Shu na umangat. Mr. Chen, ipakilala ko sa inyo, ito ang kamakailan lamang na nagligtas sa akin gamit ang mahiwagang gamot, si Dr. Shu. Oh, isang doktor lang pala. Palayasin mo siya, lalo na kay Suching, para hindi ako maistorbo. Ito, ano ang problema? Ayaw? Huwag mong kalimutan, ang pamilya Chen ang siyang huling pag-asa ng inyong Dihaw Group, ang huling sandalan. Kung wala ang order ko, mag-bankrupt ka na. Chairman Han, ayokong mahirapan kayo. Ang party na ito, pwede pumunta si Suching, pero kailangan payagan ninyo akong sumama. Hindi pa ninyo nakakalimutan ang utang ninyo sa akin na isang kahilingan? Hindi mo pa po ba nakalimutan? May utang pa kayo sa akin, di ba? Si? Chen Xiao. Hindi ka naman natatakot na payagan akong pumunta? Party ko 2. Pagdating sa party, gusto kong panoorin mo ako kung paano ko lalaruin si Suching. Siya, Titingnan ko. kung anong laro ang gagawin mo. Chen Xiao, ang kontrata natin, Chen Xiao. Shu Chen, kung hindi, ang party? Mas mabuting huwag ka nang pumunta. Dahil sa akin ngayon, nagalit ka ng husto kay Chen Linan. Kapag nagkataon, tiyak na maghahanap siya ng paraan para maghiganti sa iyo. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi ka niya aapiin. Siya. Paano sila? Araw-araw nagyayabang sa grupo. Kung hindi ka magbibigay ng red packet, paano na ang party ko? Oo nga, wala silang nagbanggit. Ako na lang ang magbanggit. Hoju, hindi ko ring alam kung ano ang epekto nito. Hehe, ang bilis mong mang-agaw. Pero ang red packet ko hindi basta-basta makukuha. Kailangan mong bigyan ako ng pusta. Pusta?
Ano to? Ang sarap naman. Pagsasanay sa katawan, ang galante ni Immortal Bima. Kahit isang oras lang, sapat na rin, Chen Linan. Tingnan natin kung ano ang kaya mong gawin laban sa akin. Kung mag-abala si Chen Linan sa iyo mamaya, huwag kang magpakatanga. Hoy, Hindi ba ito si Shu Chen? Pumunta ka talaga, ha? pagdating ko, napagtanto ko na ang alak sa party mo ay basura lahat. Nakakadismaya. Anong sabi mo? Sabi mo na ang alak ng pamilya Chen ay basura? Alak pala ng pamilya Chen. Pasensya na. Akala ko galing sa kalsada na murang alak, tig 10 piso 3 kilo. Master Chen, hindi ba? Hindi ka pa nakakita ng magandang alak? Bata, nanlalaban ka. Sino ba ang hindi nakakaalam na ang alak ng pamilya Chen ay nasa top 5 sa buong bansa? Kahit si Zhao Tie, ang hari ng alak, ay uminom at puro papuri. Naglakas loob ka bang sabihin na ito ay murang alak? Ang tapang mo sabihing basurang alak ito? Siya si Zhao Tai, ang hari ng alak. Hindi pa siya nakatikim ng masarap na alak. Sabi mo hindi ako nakatikim ng masarap na alak? Alam mo ba? Ang titulo kong hari ng alak ay nakuha ko sa pag-inom. Ikaw ang hari ng alak. Kung kaya kitang lasingin sa isang baso? Hindi ko inaasahan na sa isang inuman ay hahamakin ako ng isang tao ng ganoon. Sige, makipagpaligsahan ako sa'yo. Bata, si Zhao Tie ay uminom ng todo sa loob ng 3 araw at gabi at hindi nalasing. Kaya nakuha niya ang titulong hari ng alak. Sa isang baso mo lang siya gusto malasing na naginip ka yata. Dahil si Master Chen ay may tiwala sa sarili, bakit hindi tayo magsugal? Sige, sugal tayo. Kung matalo ka, idilaan mo ang alak sa sahig lahat. Shu Chen, huwag kang padalah-dalos. Kung matalo ka, papaluhod kita sa sahig at tumahol ka ng 3 beses. Usapang matibay. Bata, lakas ng loob mong insultuhin ako? Sa totoo lang, ang dala mo pala ay mumurahing alak galing sa tabi-tabi. Chen Xiao, pwede ka pang magsisi ngayon. Magsisi? Ipakita mo sa lahat. Itong mumurahin mong paninda. Gusto mong patumbahin ang hari ng alak sa isang baso? Nagbibiro ka siguro. Kung ako sa'yo, tumigil ka na. Kilala ang hari ng alak. At saka, siya ang hari ng alak. Itong bote mo, hindi ko pa nakita. Pinata, kung magsisi ka ngayon, pwede pa. Hindi na. Ano ba talaga itong alak na ito? Ang bango ng alak na ito. Ito? Magandang alak ba talaga ito? Haring alak. Sige. Ang sarap. Walang duda. Hari ng alak. Libo-libong baso. Hindi lasing. Hindi biro. Bata, talo ka. Luhod ka agad at dilaan ng alak. Buksan mo yung mga mata mo. Tingnan mo muna ang hari ng alak mo. Haring ang alak. Ang sarap ng alak. Ang sarap talaga. Anong hari ng alak? Isang takip lang. Humandusay na. Bata, nilagyan mo ng gamot ang alak? Chen Xiao, hindi ko inakala na ikaw ay isang taong hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Ang bango ng alak kanina, amoy ng lahat. Sinabi mo pa na naglagay ako ng gamot. Kahit ang hari ng alak ay isang baso lang ay natumba na. Ibig sabihin ng alak na ito, talaga namang hindi ordinaryo. Oo nga, wala pa akong naamoy na ganito. Kalakas na amoy ng alak kung makakatikim lang ng isang higop sana. Pwedeng inumin ng lahat ang alak na ito. Pero Chen Xiao, kailangan munang tuparin ang pangako. Si Chen Linan ay hindi natin kayang awayin. Tigilan na lang natin. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang aking hangganan. Pangako? Bakit hindi ko maalala na may pangako ako? Sino ang makakapagpatunay na may pangako ako? Kung ganoon gusto ni Chen Xiao na umurong sa salita. Di manloloko ako. Ano ang magagawa mo sa akin?
Ako ang panganay na anak ng pamilya. Chen, sino sa inyo ang magsasalita laban sa akin? Ako, Hari ng alak. Ano po ang ginagawa ninyo? kung tumaya, dapat tanggapin ang pagkatalo. Kung hindi ka tutupad sa salita, tuturuan kita kung paano. 3 tahol ng aso ha? Chenda Xiaoye. Aw. Af-aw? Af-af. Shu Chen, hintayin mo ako. Hindi pa tayo tapos. Salamat sa pagganap ni Chen, inom tayo. Ginoong Shu, hindi ko alam kung maaari ko bang bilhin ang recipe ng alak na ito. Ang alak na ito ay bigay ng isang immortal. Wala akong recipe. Sa pag-aatubili ni Ginoong Shu, ang ordinaryong presyo ay tiyak na hindi niya papayagan ganito karaming pera. Ano sa tingin mo? Ganito karaming pera, Shuchen. Ang recipe ng alak mo ay nagkakahalaga ng ganyan. Ito ay lihim na recipe ng pamilya. Hindi maaaring ibenta, pero kaya kong ibenta ang bote na ito sa iyo. Ito ang halaga. Nagtaas ba ako ng presyo? Ito ay immortal na alak, 2 milyon. Hindi naman mahal, di ba? Si. Nagbayad ang alipay ng ganito karaming pera. Ganito karaming pera. Za, ka. Una, ang mga gamot. Tapos, ang masarap na alak. Shuchen, saan mo nakuha ang lahat ng kayamanang pampamilya? Ang mga ito ay wala lang. Marami pa akong mga kayamanan na hindi mo pa nakikita. Ano bang sinasabi mo? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Muli ang tali ng tadhana. Hindi ko alam kung gagamitin ito kay Suching. Magiging katulad ba ito kay Ate Liuxin? Suking, pahingi ng isang hibla ng buhok mo. Anong gagawin mo sa buhok ko? Aba, sino ba to? Ikaw pala itong. Pesting delivery boy ka pala. Kayo ba yung dati? Tigilan mo ako ng daldal. May umupa para gulpihin ka. Sumunod ka na lang. Bibigyan kita ng mabilis na wakas. Si Chen Linan ba yung gago? Kung lalapit pa kayo, tatawag na ako ng pulis. Uy, bossing. Ang sarap naman ng babaeng to. Paano kung mamaya? Hayaan nating magsaya ang tropa sa kanya. Baliin muna natin ang binti ng lalaking ito. Pagkatapos, mag-enjoy tayo ng husto sa lasa ng magandang babaeng ito. Anong ginagawa ninyo? Lian Ti Shu. Puta, tinatakot mo ako? Gulpihin ninyo siya hanggang mamatay. Suking. Huwag kang lumapit. Saklolo. Talagang galing sa immortal ang bagay na ito. Ang lakas talaga. Bilis, umalis na tayo. Umalis na. Buti na lang walang masamang nangyari ngayon. Wala ka bang sugat? Okay lang ako. Ikaw naman. Mga loko. Yung mga loko kanina. Sigurado si Chen Linan ang nag-utos niyan. Babalikan ko siya para disiplinahin. Pero siya ang panganay ng Chen Corporation. Na-offend mo siya dahil sa akin ngayon. Tiyak na hindi ka niya hahayaan. Hindi naman ako takot sa kanya. Basta kung sino mang mang-api sa'yo sa hinaharap, papatayin ko siya. Ikaw talaga, maraming sinasabi. Maliligo ako. Ano ba iniisip ko? Si Suching ay napakabait sa akin. Bakit ako nag-iisip ng ganito? Napakasama ko talaga. Subukan lang ng isang beses. Shuchen, pakiabot naman ng tuwalya. Mabilis ba dumating ang kaligayahan? Darating na. Hindi pwede iyon. Huwag kang gumalaw. Makinig ka.
nagising ka. Mauna na akong pumasok sa trabaho. Binabati kita, Lao Jun, sa pag-promote mo bilang Daluo Jinsian. Tigil ang daldal mo, bilisan mo at magbigay ng malaking angpaw. Maraming salamat sa inyong lahat. Mamaya, maglalabas ako ng malaking angpaw. Ang angpaw ni Sunway Luhon. Siguradong hindi ito ordinaryo. Siguradong makukuha ko ito. Itong Suchen na to! Hintayin mo ako! Suchen, ipaliwanag mo sa akin. Sino yung babae kanina? Shinje, teka muna. Mag-aagaw ako ng angpaw. Wala kang maaagaw. Kahapon lang, ginawa mo ako. Ngayon, may bago ka ng babae, di ba? Papatayin kita, babaero. Teka muna. Juan Leifu, kung saan ko ito gagamitin ng isang beses. Doon lilitaw ang kidlat. Ikaw, babaero. Ikaw, anong balak mo? Ang balak ko. Marami pa! Ate, papasok na ako. Suchen, gago ka. Chen Linan, Hindi ka tumutupad sa salita mo. Lalaki ka ba? sabi ko na nga ba dapat talaga paiyakin si Xu Chen. Kung lalaki ba ako? Gusto mo bang subukan? Mag-ingat ka sa sasabihin mo. Chen Xiao, si Su Qing pumunta na sa party. Itong kontrata, kailan mo pipirmahan? Pirma ng kontrata? Pirma ka diyan. Ito? Kailan ako sasamahan ni Su Qing? Saka ako pipirma. Ikaw? Chen Linan. Huwag kang masyadong grabe. Nandito lang ako kung may problema. Sa akin na. Sa iyo? Sino ka ba? Akala mo dahil naayos mo ang Wine King, maaari mo na akong apihin? Ano bang gusto mo? Pumasok kayo. Huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Kung matatalo mo silang tatlo, hindi lang kontrata, pati ang mga nakaraan, kalimutan na natin. Ano ba? Natatakot ka? Nung pinagalitan mo ang mga tambay, hindi ba marunong kang lumaban? Shuchen, huwag kang makipagpustahan sa kanya. Nakita ko na yung tatlong tao na yan. Sikat na champion sila sa Sansho. Mamamatay ka. Lao Jun. Lao Jun. Huwag mo akong lokohin. Ngayon, sa iyo lamang ang tatlong Thunder Talisman na ito. Sige, papayag ako. Pero kailangan mong pirmahan ang kontrata. Kailan ka pwedeng makipag-negotiate sa akin? Kayo lumpuhin ninyo siya. Wag. Kidlat, Ito. ikaw, ano ang ginawa mo? Ito. Ang hindi takot mamatay, sige, lumapit kayo. Huwag kayong matakot. Malaki ang ginastos ko. Lusob na kayo. Kidlat, Multo. Paano nangyari ito? Chen Xiao, siya. Pirmahan mo. Ayoko pumirma. Ano magagawa mo sa akin? Lai. Salamat sa pakikipagtulungan, Chen Xiao. Suchen. Dati, akala ko hindi mo kaya. Pero ang galing mo pala.
Pasensya ka na. Hindi ko inakala na ang chairman ibibigay lahat ang proyekto sa iyo lang. Pero huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Hindi ko sinisisi ikaw. Tiyak na si Chenlina nang may pakana dahil lahat sa akin. Kaya siya ganyan sa iyo. Pasensya ka na. Okay lang. Kung maglakas loob pa si Chen Linan, nagalawin ka. Papatayin ko siya. Kung ganito lang pala kadali ang lahat. Sana. Ma. Huwag ka nang magsalita. Hindi ako magpapakasal sa bastardo. Ako. Ano ang nangyayari? Sa totoo lang, ako at si Chen Linan ay may kasunduan sa kasal. Ang laking bagay na ito. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit ko sasabihin sa iyo ang tungkol dito? At saka, wala ka namang kinalaman sa akin. Ako ay... Paanong hindi? Matutulungan kita. Tumigil! Sino kayo? Bakit kayo pumasok? May hinahanap kami. Hinahanap? Alam nyo ba kung saan ito? Kung hindi kayo customer, bawal pumasok. Bahay lang naman ito. Bibilhin na lang namin. Ikaw? Karapat-dapat ka ba? Bakit di ka magsalamin? Sarili mo. Ilang pera ba ang nasa bulsa mo? Para sabihing bibili ka ng bahay? Hindi ba? Ang villa ay ganito lang? Kaya naming bilhin yan. Ang mga bahay dito ang pinakamababa ay ganito. Ikaw, mukhang pulubi. Kaya mo bang bilhin? Sino ang hinahamak mo? Kunin ang kontrata. Bilhin na ngayon. Umalis! Umalis! Wala akong oras para makinig sa mga yabang ninyo. Anak, bakit nandito ka pa? Samahan mo si Mommy. Chen Xiao, nandito ka rin pala. Ang babaeng ito ay kaibigan ko. Papasukin mo siya. Opo. Sabi ni Chen Xiao, ang babaeng yun lang ang kaibigan niya. Ikaw, maghintay ka sa labas. Ang babaeng iyon lang ang kaibigan niya. Hintayin mo ako sa labas. Anong silbi ng lakas? Ang mahirap ay mahirap. Hindi ba't bahay na napakamahal? Bibilin ko na. Papasukin mo ako. Tama na. Sumusobra ka na. Mula ulo hanggang paa. 300 lang kaya mong ilabas. At ang dami pang pera. Nakakatawa. Ang card na ito ay may napakalaking halaga. I-swipe mo kung ayaw maniwala. Sige, lilinawin ko sa'yo ng diretsahan. Dito ka lang maghintay. King. Kung papayag kang pakasalan mo ako, pumili ka ng bahay na gusto mo. Si Chen Xiao talaga ang generous. Su Qing, sagutin mo na si Chen Xiao. Chen Linan, sinabi ko na, hindi kita maaaring pakasalan. Huwag mong isipin. Hindi. Pag-isipan mong mabuti. Binigyan ko ng bahay ang nanay mo. Sabi mo hindi ka papayag? Ganon? Ma, Chen Linan, bitawan mo ako. Chen Linan, Bitawan mo ako. Ikaw ang sinabi ng anak ko na si Shu Chen, di ba? Talagang mukhang mahirap. nanay, huwag mong sabihin yan sa kanya. Si Shu Chen ay napakakapable. May kakayahan? Ang pagiging marunong manakit ay kakayahan? Tingnan mo ang mga bahay na ito. Alin dito ang kaya niyang bilhin? Hindi ko pinapayagan na sabihin mo yan sa kanya. Mas magaling siya kaysa sa iyo. Magaling? Ikaw, hayaan mo siya dito, bilhan mo ako ng bahay. Tingnan natin. Bibili ako ngayon. Naku, ang card ko kinuha ng babaeng yon. Ano? Walang pera? Kung walang pera, umalis ka na. Tingnan mo ang suot mong damit. Akala mo bagay ka sa ganitong mamahaling lugar? Su Chen, huwag mong dibdibin. Hindi ganyan ang nanay ko. Walang problema. Hindi ako makitid ang isip. Pinuha na ang kontrata. Bahay na nagkakahalaga ng ganito kalaki? Ganito kalaki? Alam mo ba ilang zero yan? May kontrata pa? Sa tingin ko, kahit isang banyo dito hindi mo kayang bilhin. Siya ay maaaring magpatunay para sa akin. Maaari siyang maging saksi para sa akin. Ang galing mo namang umarte. Wala ka bang modo? Bakit mo pinapapasok kahit sino? Palayasin mo siya agad. Pasensya na, Mr. Shu. Kasalanan ko iyon kanina. Totoo pala na siya ang bumili ng bahay.
Ang daming pera. Garantisadong totoo. Huwag ka na umarte. Akala mo ba sa peking kontrata? Maniniwala ako sa'yo? Nanay, huwag mong sabihin yon sa kanya. Hindi ganyan si Shu Chen. Chen Xiao, ang confident mo naman. Magpustahan tayo. Tingnan natin kung sino ang makakabili nito. Ang pinakamahal na gusali. Sige, sige. Pustahan tayo. Kapag natalo ka, gumapang ka palabas dito. Kapag natalo ka, lumuhod ka ngayon at sabihin, hindi na muling gagambalain si Su Qing. Ang mga bahay nyo dito, magkano ang pinakamataas? Ang Feng Xiang Shueishe na nagkakahalaga ng ganito kalaki. Yung mga bahay dito, magkano ang pinakamataas? Ang Feng Xiang Shuixi na nagkakahalaga ng 80 million. Ang dami ng pera ah. Ang kaya kong ilabas ay ganito lang kalaki. Chen Xiao, hindi ba kaya mong maglabas ng ganyang kalaki? Anong sinasabi mo? Ang daming pera. Para sa akin, maliit na bagay lang yan. Pero ikaw, kaya mo bang maglabas ng ganyang kalaki? Dahil si Chen Xiao ay tiwala na ganyan. Sige, sabay na tayong magbayad. Sige, hanggang kailan ka magpapanggap? Anak, huwag kang sumama sa mga sinungaling na basura para hindi ka rin maging tanga. Ma, kung ganyan ka magsasalita, magagalit na talaga ako. Hindi siya ganyang klaseng tao. Successful ang payment. Narinig mo na ba? Ano pa ang masasabi mo ngayon? Ano? Hindi ka na makapagpanggap, di ba? Umalis ka na dito. Huwag mong sayangin ang oras namin. Ang anak ko at si Chen Xiao ay pumipili ng bahay. Akala ninyo lahat bahay na binili niya? Hindi ba ganyan lang kalaki? Kaya ko ring bilhin yan. Ginoolin, tingnan mo. Nagmamadali ka. Anong itsura mo? Matuto ka sa akin. Maging mahinahon ka. Opo, Ginoolin. Sabihin mo, anong problema? May bumili lang ng ating pinakamahal na unit, Feng Xiang Shuixi. Anong sinabi mo? Ang nagbayad, si Shu Chen. Dali, sumama ka sa akin pababa. Sasalubungin natin ang ginoong ito, ang ginoong Shu. Tiyak na hindi ordinaryong tao. Huwag mong hayaang isipin niya na pinabayaan natin siya. Opo. Sabihin mo ng malakas sa kanila. Sino ang nakakuha ng Feng Xiang Shuixi? Siyempre kayo po, Ginoong Shu. Ikaw. Gago ka. Hindi ka marunong mag-swipe? Sige, umalis ka na. Kung magsasalita ka pa ng masama tungkol sa akin, maniniwala ka bang irereklamo kita? Pero, talagang si Ginoong Shu ang bumili ng Feng Xiang Shuixi. Ginoo Chen, ang card ninyo ay bigo ang pag-swipe. Sinasabi mo pa, tawagin ang mga tao. Pero talaga pong si Mr. Shu ang binili na Feng Xiang Shuixi. Yang Master Chen, ito po ang card nyo. Bumagsak ang pag-swipe. Sabi mo pa, tawagin ninyo ang mga tao. Kayo dalawa, ayusin ninyo ito. Tigil. Manager Lin, dumating na po kayo. Pasensya na, nahuli ako. Ang mga tauhan ko, wala naman po silang nagawang masama sa inyo. Ito po ang kontrata para sa inyong Feng Xiang Shuixi. Si Manager Lin, di ba? Ang mga empleyado ng kumpanya ninyo ay pawang mga walang diskarte. Kahit sino ang customer, hindi nyo alam kung sino. Paano ka nagtatrabaho kahit si Mr. Shu na isang malaking kliyente, hindi nyo magawang alagaan? Mr. Shu pero ito po si binatang Ginoo Chen, Manager Lin. Young Master Chen, sino naman si Mr. Shu? Siya ang tunay na Shu Chen. Pasensya na Mr. Shu kanina, nagkamali ako ng pagkakakilala. Ikaw, ano ang sinabi mo? Ito ang bahay na napakamahal. Talaga bang binili ito ng cute na ito? Totoo ba o hindi? Itanong na lang kay Young Master Chen, di ba? Shu Chen, ang tapang mo. May nakalimutan ka ba? Shu Chen, ang tapang mo ha. Chen Xiao. May nakalimutan ka ba? Lakas ng loob mo. Hindi pa tiyak kung sino ang mananalo. Luluhod ka ba? Kung hindi, pababaliin kita hanggang lumuhod ka. Sapat na ba ito? Chen Xiao, natahimik ka? Magsalita ka.
Hindi na ako manggugulo kay Suching. Siya. Nagsisindi nga ng salita si Chen Xiao. Mr. Xu, kung wala na pong iba, aalis na po kami. Shuchen, kanina po ay nabulag ako. Huwag mo sanang damdamin. Wala po iyon. Hindi naman ako makitid ang dibdib. Huwag ka mag-alala. Buti naman Pumili kayo ng magandang araw. Para ikasal, paano? Ma, Ano bang sinasabi mo? Sino ang magpapakasal sa kanya? Kung hindi ako ang pakakasalan mo, sino pa? Nako, hindi na kita kakausapin. Ma, Aba, si Kuya ay talagang binili ang villa sa Fengxiang Shi na acquire na ang yaman ni Kuya. Kuya, pakibigay ng pera. Ma, Oh. talagang ang villa sa Fengxiang Shu Ixi binili na. Napakayaman ni Kuya. Kuya, bigyan mo ako ng pera. ano bang sinasabi mo? Ang yaman ni Kuya, hingi tayo ng pera kay Kuya pang-aliw. Ano ba? tingnan mo, ngayong nasabi na natin ito. Kung ikaw at si Suching ay magpapakasal, wala akong problema. Ito ang dote. Tita, magkano ang gusto mo? Tingnan mo si Suching namin napakagaling at ikaw ay napakayaman. Hindi ako humihingi ng marami. Ganito kalaking pera. Ma, ginagawa mo bang ATM si Shuchen? Pagkatapos bilhin itong villa, may pera pa akong ganito karami. Ang bale wala na pera na yan, ibigay na lang. Kung ganyan, ibigay na. Para kay Suching, gusto kong ibigay. Hindi ako pumapayag. Dagdagan pa. Akala mo ba ang pera ni Shuchen ay galing sa hangin? Wala kang karapatang magsalita dito. Narinig ko na kay Mama, si Kuya, hindi man lang kumurap binili ang napakamahal na villa. Ano naman kung dagdagan pa? Shuchen, tingnan mo. Ang kapatid na lalaki ni Suching ay nasa edad na para mag-asawa. Ang perang ito, pambili ng bahay hindi naman sobra, di ba? Suching, hintayin mo ako. Bakit? Bibigyan mo ng maraming pera ang kapatid ko? Ito lang, maliit na bagay. Kung ikumpara sa'yo, wala ito. Ikaw talaga. Chairman. Sige, si Shuchen at ako ay pupunta. Chairman, ano ang gusto mong gawin? Pinaalis niya tayo para dumalo sa charity dinner ng kumpanya ngayong gabi. Sige, punta tayo. Pero naroon din si Chen Linan. Natatakot ako na maghahanap siya ng gulo. Kung maglakas loob siya, kukuryentehin ko siya. Puwede ba namang magbigay ng... Tunay na pulang sobre? Palagi kang nagmamayabang dito. Dao Yu, nabalitaan ko nagbigay ka sa Immortal ng isang napakatamis na inumin. Nagbibiro ka, Lao Jun. Ang inumin na iyon, wala na sa akin ngayon. Wala akong pakialam. Aking matandang katao. Nagbigay ka sa Immortal, gusto ko rin. Kung hindi, ikaw ay sa katotohanang hindi ka nagbigay ng pulang sobre sasabihin ko sa grupo. Ang Sunway Lujun ay napakatuso. Ito ay pagsamantala sa sitwasyon. Sino ba talaga ang walang hiyang Sun Wukong? Hawa? Shuchen, ano ang hinahanap mo? Tulungan mo akong hanapin. Mayroon bang maiinom? Inumin? Uhaw ka. May isa pang bote ng mautay dito. Anong ginagawa mo? Maraming tao ang nanonood. Kaibigan, ano ito? Ito ang sikat na alak dito sa amin. Sana, hindi mo ito tanggihan, Lao Jun. Alak pala ito. Hindi pa ako nakainom nito dati. Napakasarap na alak. Mabuti kong nasiyahan ka, Lao Jun. Nagbibiro ka, kaibigan. Kaya pala ang mga immortal sa mga bagay na ibinigay mo ay puro papuri. Dahil napakabuti mo, kaibigan, bibigyan din kita ng regalo.
Quitty Dan. Kung kakainin ko ito, magagawa ko na ba ang maging immortal tulad nila? Subukan mo. Malapit na magsimula ang piging. Saan ka pupunta? Lalabas lang ako sandali. Hintayin mo ako. Kriminal. Uwe. Hindi ba si Suching yan? Guo Qiang, bakit ka nandito? Hindi ka ba pinaalis? Sana itong magic pill, hindi ako mapapahamak. Naku. Baka expired na itong magic pill? Lao Juna, pinatay mo ako. Hindi ka ba na-terminate? Itong charity dinner. Originally, ito ay hino-host ng aking bayaw. Kahit umalis ako sa Dihao Group, kaya ko pa ring maging tulad ng dati. Pasensya na ito ang upuan ni Shu Chen mangyaring lumipat ng upuan. Xu Chen, ikaw at ang sweetheart niyo pa? Nakita mo? Ito ay isang international na relo na nagkakahalaga ng 8 milyon. Basta kasama mo ako. Kung ano ang gusto mo makukuha ko para sa iyo. 8 milyon. Marami ba? Kahapon lang bumili si Shu Chen ng isang Feng Xiang Shui She na nagkakahalaga ng 80 milyon. Suking, para protektahan si Shu Chen, hindi mo kailangang magsinungaling ng ganyan. 80 milyon. Nasasabi mo yan? Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Uulitin ko, ito ang upuan ni Shu Chen mangyaring umalis ka. Hindi ako aalis. Yang walang kwenta na iyan. Ano magagawa niya sa akin? Mukha siyang payat na unggoy. Hindi kita papayagan na sabihin iyan. Sinaktan mo ako? Sino tinatawag mong unggoy? Huwag mong sabihin yan sa kanya. Suntukin mo ako? Sino ang sinasabi mong payat? Ano kung sabihin ko? Sa itsura mong yan, karapat-dapat ka ba kay Suching? Tingnan mo muna ang sarili mo. Tatanungin kita ulit. Sino ang payat na sinasabi mo? Kaya mo bang saktan ako? Shu Chen, tama na. Bitawan mo na siya. Shu Chen, mamaya, makikita mo. Light. Oo nga pala. Ngayon, si Guo Qiang at Chen Linan pareho silang naririto. Mag-ingat ka sa gagawin mo. Iba na ako ngayon. Sabi ng balita, may isang kriminal na nakatakas. Pinaghihinalaan ko sila ang may kagagawa nito. Kapag nasa panganib ka, sumilong ka sa likod ko. Protektahan kita. Tiwala ka sa akin. Si. Tahimik muna ang lahat. Salamat sa inyong lahat sa pagpunta ngayon dito. Chen Xiao, nangako ako sa inyong lahat na ang kita ng auction ngayon ay idodonate sa charity. Bata, bigyan mo pa ako ng ilang bote ng masarap na inumin noong nakaraan. Saan ako kukuha ngayon ng AD calcium milk para sa iyo? Xianren, wala na yung dati. Subukan mo na lang iba. 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 Xianren, wala ang dati. Subukan natin ang iba. 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 Niloloko mo ba ako? Hindi talaga masarap ito. Xianren, kumuha ka muna ng isa. Magbigay. Sindihan mo ang dulo gamit ang apoy. Pagkatapos, subukang sipsipin ang kabilang dulo gamit ang bibig. Nakakatuwa. Sa iyo na yan. Isipin mo lang Huoyan Jingjing sa isip mo. Kaya mong makita ang loob sa loob ng isang oras. Ang galing!
Ang dalawang ito, porselana ng Yuan Dynasty na asul at puti, panimulang presyo, 1,000,000. Chen Xiao, sigurado po ba kayo? Ang mga antigong ito? Makakabenta ba ito ng malaki? Pinagdududahan mo ba ako? Hindi po, hindi po. Ang mga antigong ito ay aking personal na pinili. Kahit na lahat ay authentic. Ngunit ang presyo ay tiyak na hindi mataas. Ang ibig mong sabihin ay, gagatasan ba natin ang mga tao ngayong gabi? Matalino ka nga. Shuchen, anong nangyari sa iyo? Ayos lang ako. Masaya. 2,000,000. Ang ginoong ito ay nag-alok ng 2,000,000. Ang ginoong ito ay nag-alok 2,000,000 at 500,000. Sino ang bibili nito? Talaga namang naging 250 na. Shuchen, sa sinasabi mo, mas marunong ka raw sa antigo kaysa sa ibang mga amo dito, di ba? Shu Chen, ang tagapagligtas ni Chairman Han. Sa sinasabi mo, saan ilalagay ang mukha ni Chairman Han? Chen Linan, hindi mo kailangang makipag-arte kay Guo Qiang dito. Ang mga antay-gang ito, ikaw ang nagdala. Kung sa kalidad, may magiging problema. Alam mo ang kahihinatnan. Nagbibiro ka yata, Miss Han. Ang mga antigong dala ko, Chen Linan. Siyempre, puro magaganda. So ibig sabihin, ang mga kita sa auction na ito, pupunta lahat sa bulsa mo, Amot Sen. Kanina ko pa sinabi, lahat ng ito ay ibibigay sa charity. So magsasabi ako ng totoo. Ang porselanang asul at puti na ito, peke, ito, Sabi mo peke na? Sino ka ba? Ang salitang antigo, marunong ka bang isulat? Shuchen, ang hapunan ngayong gabi, iba sa karaniwan. Gaano ka sigurado? Oy. Shu Chen, sinira mo ang porselanang asul at puti ko. Paano mo babayaran? Pera, syempre. Ito ay mula sa Yuan Dynasty. Ikaw na dukha, kaya mo bang bayaran? Wala nang sukli. Wag na. Shuchen, hindi ito biro. Ano ba talaga ang nangyayari? Shu Chen, kung hindi mo ako bibigyan ng makatuwirang paliwanag, maniniwala ka bang kukunin ko ang buhay mo? Tingnan nyo lahat. Ang Yuan blue and white na porselana ni Mr. Chen. Talagang magandang kalidad. Pati ang glaze ay napreserba ng walang sira. Katulad ng florera na nakita ko sa kalye. Eksaktong kapareho. Totoo nga, ang glaze ay masyadong bago. Chen Linan, ano pa ang masasabi mo? Ito ay isang nakatakas na isda lang. Hindi nito mapapatunayan ang anuman. Shu Chen, kung matapang ka, basagin mo ang 4 na piraso na dala ko. Basagin lahat. Kung gusto mong manlinlang, Mr. Chen, dapat pumili ng peke na mukhang totoo. Ang mga basurang ito ay karapat-dapat bang tawaging antigo? Chen Linan. Akala mo ba tanga kami at maraming pera? Chen Linan, mula ngayon, ang Dihao Group ay hindi ka welcome. Mangyaring umalis ka agad dito. Miss Han, para sa isang taong tulad niya, sinisira ang pagkakaibigan ng ating dalawang pamilya? Alam ko lang, ang taong hindi tumutupad sa salita ay hindi karapat-dapat makipagtulungan. Mga lahat, pasensya na. Ngayon ay pinanood ninyo ang isang nakakatawang eksena. Ipinapahayag ko, ang hapunang ito ay tapos na. Maaari na kayong umalis. Umalis na kayo. Shuchen, tara na.
Chen Xiao, bibitaw na lang tayo sa kanila? Aalis talaga ako. Pero itong si Xu Chen, hindi siya dapat umalis ng buhay dito. Kumusta na ang mga tao mo? Ayon sa iyong utos. Ang tao ay naka-ambush na sa paligid ng banquet hall. Sabihin mong kumilos na siya agad. Oo. Salamat sa kanina. Sa totoo lang, palagi naming pinaghihinalaan ang mga anti-gang dala ni Chen Linan ay may pagdududa, pero walang ebidensya. Maliit na bagay lang yan. Matagal ko na siyang hindi gusto. Pero, nasira ang iyong charity gala. Paano mo nalaman na? May problema ang mga anti-gang iyon. Sinabi ko na may X-ray vision ako. Maniniwala ka ba? X-ray vision. Hindi ko inaasahan na ang katawan ni Miss Han kumpara kay Su Qing ay hindi gaanong nagkakalayo. Sana, magamit mo ito sa tamang bagay. Cellphone mo. Huwag kang magsalita. Mamaya, kahit anong mangyari, huwag kang lalayo sa akin. Sino ang nagpadala sa iyo? Sino ang nagpadala sa iyo? Mamatay ka. Imposible ito. Marami ka pang hindi alam. Sabihin mo kung sino ang nasa likod mo. Papatawarin kita. Ngayon, kahit sino ka man, papatayin pa rin kita. Kidlat. Miss Han, tawagan ang ambulansya. Dr. Xu, dati kang gumamit ng himalang gamot na nagligtas sa aking buhay. Siguradong gagana ito ngayon. Pakiusap, iligtas mo ang aking anak na babae. Chairman, hindi naman sa ayaw ko. Wala na talaga akong milagrosong gamot. Kayong lahat? Naririto kayo. Anong ginagawa mo rito? Harapin mo ako. Hindi iyan kakayahan ang mang-api ng babae. Ako ang harapin mo. Wala kang kwenta kung babae lang ang inaapi mo. Pwede kang kumain ng kahit ano, pero bawal magsalita ng basta-basta. Kailan ba ako ng api ng babae? Gawin mo pero ayaw mong aminin. Yung assassin, talagang ikaw ang nag-ayos niyan. Ako nga ang may gawa. Ano magagawa mo? Kung hindi si Han Shu ang sumalo ng saksak para sa iyo, patay ka na sana. Ngayon alam mo na ang layo mo sa akin, di ba? Kahit gaano ka pa kagaling, maliit ka pa rin. Lumaban ka sa akin. Nakakatawa. Sana manalangin ka na ligtas si Han Shu. Kung may mangyari sa kanya, siguradong babayaran mo iyan. Oh. Nakakatakot ka naman. Bata, papatayin kita parang pagdurog ng langgam. Ganyan lang kasimple. Ikaw. Ano? Hahatiin mo ba ako? Yung sira mong anting-anting. Ubos na, di ba? Chen Linan, hindi ka ba natatakot sa karma? Karma? Su King? Hindi ko inakala na magiging ganito ka kabata. Naniniwala ka pa sa karma? Sinasabi ko sa iyo hanggat di ka pumayag na pakasalan ako. Ako ang karma niya. Chen Linan, kung hindi lumabas ang anak ko, sumusumpa ako, ang aking Dihao Group, ay hindi titigil hanggang sa kamatayan. Doktor, kumusta ang anak ko? Hindi tinamaan ang puso. Wala na siya sa panganib. Buti na lang sa inyo. Ay. Hindi mo na kailangang magpasalamat ng sobra. Ito naman ang dapat kong gawin. Teka, ate. Kung hindi dahil sa'yo, na-solve ko na sana yung 4. What? Hoy. Ikaw. Baka naman, ayaw mo talagang magpasalamat sa akin. Salamat. Dapat magpasalamat. Sige, libre na kita ng pagkain. Walang kwenta kung sa labas kakain. Dapat mo nang matikman ang luto ko. Sa ibang araw. Kain tayo sa bahay ko. Su Qing. Hindi ka naman magagalit, di ba? Bakit ako magagalit? Xu Chen, hindi naman siya akin. Kayo na. Magsaya sa pagkain. Mauna na ako. Su King.
Shu Chen. Hindi ka makakatakas sa palad ko. Joe, Kung hindi ako nakapasok sa WeChat group ng mga Diyos, saan ako magkakaroon ng pagkakataon makapasok sa ganito kalaking villa? Shu Chen. Araw-araw ganyan ka ba manamit? Siyempre. Para sa'yo kaya ako nagbihis ng ganito. Masaya ka ba? Oh, Teka nga. Nauna mong sinabi na may X-ray vision ka. Ngayon. Gamitin mo nga ulit yung X-ray vision mo. Oo nga. Sabi mo dati, may X-ray vision ka. Ngayon. Subukan mong gamit muli ang X-ray vision mo. Ako. nag-day off ang X-ray vision ko ngayon. Ay, gutom na ako. Kumain muna tayo. Sa wakas, naka-add na ako sa iyo, kaibigan. Lu, ito ba? Balita ko, kaibigan, nagbigay ka sa mga immortal at kay Laozi ng ilang mga mahiwagang bagay. Kaya ako, walang kahihiyan, ay hihingi rin. Normal lang na may hiling ang mga immortal at si Laozi si Lu Dongbin ba? May problema rin? Anong problema mo, kaibigan? Sabihin mo lang, okay lang. Sa totoo lang, matagal ko nang hinahabol si Immortal, ngunit hindi ako tinanggap at kamakailan. Hindi sinasadyang nasaktan ko si Immortal. Nag-aalala ako ngayon. Ah, ganoon pala. Si Lu Dongbin at si He Xiangu, ang kwento ng pag-ibig. Ay chismis lang pala. Pero ako, hindi ko rin alam kung ano ang gusto ni Immortal. Tulungan mo ako, kaibigan. Bibigyan kita ng isang peach ng immortalidad. Peach ng immortalidad. Ang peach mula sa piging ng peach. Kapag kumain ng immortal, tumataas ang cultivation. Kung gayon, kakainin ko. Hindi ba't diretso akong magkakaroon ng ilang daang taon na buhay? Huwag kang mag-alala, kaibigan. May paraan na ako. Shu Chen, gusto mo ng marami. Ano ang gagawin mo sa mga paputok? Ah, oo. Kunin mo na lang ng ilan para sa akin. Sige. Blanco piniling daw Yuano ito. Ano ito? Ito ay tinatawag na paputok. Siya. Bulaklak. Nasaan ang bulaklak? Daoyu, sindihan mo lang ang mitsa, ilagay sa isang bukas na lugar, at makakakita ka ng napakagandang tanawin. Pagkatapos, gamitin mo ito para ipahayag ang iyong pagmamahal kay Xiangu. Magandang plano. Handa na akong pumunta ngayon. Maraming salamat, Daoyu. Shu Chen. Malapit nang matapos ang pagkain. Mamaya, inom tayo. Si. Chen Xiao. Hindi ba si Shu Chen talagang hindi tinatablan ng patalim at bala? Hindi ba siya matatalo? Kalokohan. Sa mundo, sino ang hindi tinatablan ng patalim at bala? Kumusta ang mga paghahanda mo? Huwag kang mag-alala, Chen Xiao. Handa na lahat. Lahat sila ay magagaling. Tiyak na hindi na babalik si Shu Chen. Mabuti. Sa pagkakataong ito, huwag nang magkamali ulit. Hanggat buhay si Shu Chen, hindi ko makukuha si Su Ching. Chen Xiao. Ako, natuklasan ko lang ang isang bagay. Ang Shu Chen na iyon, tila may kaugnayan sa pamilyang sinira mo noon. Shu Chen. Su. Ganoon pala. Kaya pala,
Lagi siyang sumasalungat sa akin. Iyon pala ay para sa 2 patay na iyon naghihiganti. Sa tingin ko dapat si Shu Chen hindi pa alam ang bagay na ito. Mabuti iyan patayin si Shu Chen para hindi na sabihin ng matandang iyon sa bahay na lagi akong palpak sa trabaho. Su King, Su Qing. Ako si Han Ziyu. Tatay. Gawin natin ito. Mabuti ba talaga? Sundin mo si tatay? Si Shu Chen ngayon ay engaged na kay Su Qing. Kung hindi mo gagawing tiyak, paano mo siya mapapanatili? Pero sa puso niya, wala ako. Kalokohan. Nasa puso ka ba niya? Mahalaga ba? Dahil sa kakayahan at talento ni Shu Chen, kung gagawa ka ng paraan, ang pamilyahan natin ay magiging isang nangungunang pamilya. Malapit na iyon. Pero, Wala nang pero. Naniniwala si tatay sa iyo. Hindi mo siya pababayaan. Shu Chen. Ano ba ang meron ka? Ang daming babae na nahuhumaling sa iyo. Hoy, Su Qing. Ako si Han Ziyu. Lasing si Shu Chen. Pumunta ka agad sa Banshan Villa. Ihatid mo siya pauwi. Kahit na agawin ko. Gagawin ko ng marangal. Maghanda ka na sa isipan mo. Miss Han, pasensya na. Nag-abala si Shu Chen sa iyo. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Su Qing, hindi mo kailangan gawin yan. Sasabihin ko ng diretso. Interesado talaga ako kay Shu Chen. Kahit dati, hindi ko siya gusto. Akala ko siya ay isang ordinaryong pabaya. Hindi siya ganoon. Siya lang ay medyo pabaya lang. Pero ngayon natuklasan ko na. Siya ay isang napakakaakit-akit na tao. Kaya niyang makuha ang elixir na bumubuhay sa mga halos patay na. Ang misteryosong simbolo ng kulog at kidlat. At nakakahuli pa siya ng sandang gamit ang walang laman na kamay. Pasensya na, ang lalaking ganito, talagang hindi ko kayang pakawalan. Pero naka-engage na kami. Alam ko. Pero ang engagement ay hindi kasal. May pagkakataon pa ako. Kung ganoon, magkaroon tayo ng patas na laban. Sige. Hindi ako pumapayag. Hindi ikaw ang may say. Ha, tama nga. Kanina, bukod sa iyo, may isa pang babae na si Liu Xin. Tumawag din sa batang ito. Mag-ingat ka. Mukhang ang mga kalaban ko ay hindi lang ikaw. Ang 2 marka sa mukha ko. Talaga bang nahulog? Si, Ngayon, hindi mo na ako pinaniniwalaan, di ba? maniwala ka sa akin? Maniwala ka. Mabuti naman. Hindi ako naniniwala. Pagkatapos kong uminom ng gamot na pampalakas, ang katawan ko ay naging napakatigas. Hindi ko talaga alam kung paano kayong 2 babae nakagawa ng mga marka sa katawan ko. Guro, hindi pa ba tayo nakarating? Nakarating na tayo. Ito ang magiging libingan ninyo. Umalis na kayo.
Sino kayo? Kami ang papatay sa'yo. Patayin ang mga lalaki. Dalhin ang mga babae. Kung lalapit kayo, hindi na ako magpipigil. Ano ka ba? Hindi magpipigil. Kunin ko ang buhay mo. Mag-ingat! Sino ka ba? Nagpipigil ka pa. Kunin ko ang buhay mo. Mag-ingat. Kuya, tigil na! Tigil na! Kanina ang yabang mo, ha? Tatanong ako. Sasagot ka. Wala akong sasabihin. Kung kaya mo, patayin mo ako. Tatanong ako. Sasagot ka. Sasabihin ko, Kuya! Tigil na, kuya! Sino ang nagpadala sa iyo? Hindi ko rin alam. Inutusan lang niya kaming mag-ambush sa'yo dito. Nag-alok ng 3 milyon para patayin ka. Narito ang 5 milyon. Bigyan kita ng isa pang pagkakataon. Si Guo Xiao. Inutusan kami ni Guo Xiao na patayin ka. Dalhin sa kanya ang babae. Guoqiang, kinuha ko ang kotse. Huwag kayong magpakita sa akin. Sige kuya, mawawala na kami. Oy, Guo Xiao. Nabigo kami. Nalason namin ang lalaki. Hindi pa siya dapat nakakalayo. Guo Xiao, bakit kayo narito? Kung hindi ako pumunta dito, paano malalaman ipinagbili mo ako? Guo Xiao. Pakinggan mo ako. Walang kwentang basura. Yung lalaki ay nalason. Hindi makakalayo. Abulin niyo siya. Hindi ko akalain na ganun sila kakasama. Hindi ko alam kung kailan nila ako nilason. Okay siya malang? Okay lang ako. Ang lason na ito sa ngayon, hindi ako papatayin. Buti na lang nakain ko na ang kwitidan na ibinigay ni Lao Jun. Ang karaniwang lason ay hindi talaga epektibo sa akin. Kung hindi, patay na ako ngayon dito. Hindi ko inaasahan na sina Guoqiang at Chen Linan ay ganun kasama. Bakit sila ayaw pa kaming pakawalan? Maraming salamat kaibigan. Natupad na ang aking hiling. Ito ang ipinangako ko sa iyo. Ang laki ng peach na ito. Saan galing? Nagmamagic ka ba? Chu Chen. Xu Chen, nagising ka na sa wakas. Nawalan ka ng malay, 3 araw at 3 gabi na. 3 araw? Ang naaalala ko lang ay nalason ako. Tapos ay nahimatay ako. At pagkatapos, noong mga oras na iyon, biglang lumitaw isang napakalaking peach. Nagulat ako at noong mga oras na iyon, sobrang takot ako. Hindi ko alam ang gagawin, kaya kumuha ako ng isang subo ng peach at ibinigay sa iyo. Pagkatapos, dumating si Han Shu. At ang peach na yun? Huwag kang mag-alala. Nandoon pa. Buti na lang hindi nawala ang peach. Kung hindi, malaki ang talo ko. Tayo ka na at kumain ng konti. Nawalan ka ng malay ng ilang araw. Siguradong sobrang hina mo. Si. Ate Shin. At least, alam mo na ako ang ate mo. Sabi ko nga, kamakailan lang, bakit walang balita? Ah, ganun pala. May magandang kasama ka pala. Sino siya? Siya ay... Ako ang landlady niya. Pero, naaapi lang ako sa kanya. Mas mabuti pang magpaliwanag ka. Makapagpapaliwanag ako. Ano ang ipapaliwanag? Gusto mo bang tulungan kita sa pag-recall ng sitwasyon at i-reenact ito? Huwag. Ate, maawa ka naman sa akin. Maawa ako sa'yo. Sino naman ang maawa sa akin? Noong ginagago mo ako dati? Hindi mo naman sinabi yan. Xu Chen. Ang ibig mong sabihin, ginamit mo ang tali ng kapalaran mula sa Diyos ng pag-ibig at ang buhok ni Ate Shin itinatali doon. Kaya siya ay naging sobrang aktibo sa'yo. Tama? Oo, iyon na iyon. Anong tali ng kapalaran? Xu Chen, sinasabi mo ito, naniniwala ka ba? Ikaw ang unang nagtulak sa akin. Bakit?
Sa harap ng iyong kasintahan, nahihiya ka ng magsalita? Suking, ikaw ang pinakapaniniwala sa akin. Tama? Ang pitch. Nakita mo ang pitch na iyon ay biglang lumitaw sa aking kamay. Iyon ang ibinigay sa akin ni Lu Dongbing. Ang pitch na iyon ay talagang biglang lumitaw. Pero sabi mo may group chat ng mga Diyos? Hindi ako naniniwala. Wala kayong naniniwala, di ba? Kaya patutunayan ko sa inyo. Narito ang group chat. Hindi tama. Nasaan ang group chat ko? Yung ginad ko na si Sanvai Luyun at yung kaibigan ni Bima Xianren, nasaan? Ayaw mo talagang aminin ang magandang gabing ginugol mo sa akin? Xiao Chen Chen. Ano ba talaga ang nangyayari? Grupo ng mga Diyos sa WeChat. Bakit biglang nawala? Xuchen, okay lang na marami kang nilalandi. Ngayon naman, nagmamagic ka para lokohin ako? Grupo ng mga Diyos sa WeChat? Parang totoo, yung sinasabi mo. May totoo akong grupo sa WeChat. Kung ayaw nyo maniwala, tingnan nyo ang katawan ko. Kumain ako ng ibinigay sa akin ni Sanwei Lujun na Quididan, kaya nagkaroon ako ng ganitong kakayahan. Ang lakas ng katawan. Ikaw, walang hiya ka. Suching Juan Leifu. Nakita mo na akong nagpapatawag ng kidlat. Hindi naman yun pwedeng magic, di ba? Baka naman ako at si Chen Linan. Sina Guo Qiang ay may sabwatan? Pero nawala ang grupo ng mga Diyos sa WeChat. Ay totoo din. Kailangan ko bang balikan ang eksena noon? Para makabalik ako sa grupo. Ikaw siguro si Xu Chen ang Dr. Xu, di ba? Ako si Xu Chen. Ikaw ay... Si Wang Jianhao, Young Master Wang. Nakita lang kita sa TV. Siya ang panganay ng pamilya Wang sa Kyoto. Dr. Xu, pakiusap, iligtas mo ang nanay ko. Tumayo ka muna. Kung hindi mo sasang-ayunan na iligtas ang nanay ko, hindi ako tatayo. Hindi naman ako doktor. Baka nagkakamali ka ng tao. Hindi ako nagkakamali. Si Dr. Wu ang naggarantiya para sa'yo. Dati, isang magic pill lang ang nagligtas kay Chairman Han na halos patay na. Kahit na, may mga senyales pa ng pagpapahaba ng buhay. Yung matanda pala. Binenta niya ako. Ang huli kong magic pill na ibenta ko na kay Chairman Han. Bakit hindi ka lumapit sa kanya? Sa totoo lang, si Chairman Han, pagkatapos inumin ang pill na iyon, ininom din ang natira. Ngayon, tanging doktor lang ang makakapagligtas sa nanay ko. Ininom lahat, nagmamadali rin siya. Ano ang kalagayan ng nanay mo ngayon? Doktor, ibig sabihin ba, pumayag ka na iligtas ang nanay ko? Kaya ito, handang iligtas ang nanay ko. Hindi ako isang doktor na may himala. Nagkataon lang na may kaunting kakaibang karanasan. Sabihin mo muna ang sintomas ng nanay mo. Biko, Eles. Ang taong mamamatay na magkakatulad ang sintomas pagkatapos ng diagnosis ni Dr. Wu. Sabi niya, gaya noong dating Chairman Han, magkatulad ang sintomas. Mukhang malapit na siyang mamatay. Walang kinalaman sa sakit. Hindi alam kung ang pantao kaya bang buhayin. Basta ililigtas ng doktor ang nanay ko. Handa kong ibigay ang kalahati ng shares ng Wang sa inyo. Kalahati ng shares. Napakalaking halaga nito. Hindi ko akalaing ang batang ito, hindi lang mayaman, may ganitong kakayahan pa. Mukhang lalo kung hindi madaling pakakawalan siya. Kumpara sa nanay ko, ano ba ang perang ito? Ito, kunin mo. Hindi ko alam kung may epekto. Pero dahil kahit si Dr. Wu ay walang magawa. Umuwi ka at subukan. Doktor, gamot ba ito? Pero bakit mukhang isang peach? Ito ay ang pantao ng Reyna Ina. Maniniwala ka ba? Ito pala ay isang bagay mula sa mga Diyos. Ngayon, ikaw lang ang naniniwala sa akin. Ito ba ay, kinagat ba ito ng immortal na si Bima? Ako ang kumagat. Sinubukan mo ang gamot sa sarili mo, Doktor. Salamat sa pagbibigay ng gamot, Doktor. Maraming salamat sa gamot, Doktor. Anong gusto mo? Sabi ko sa'yo, marunong akong mag-martial arts. Sandali lang, gamitin mo ito, paluin mo ako. Saktan mo ako ng todo. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Hayaan ninyong paluin ako. Gagawin ko ulit ang eksena. Baka sakali mabalik ang group chat ng mga Diyos. Taya tayo.
Mga kuya, delivery lang ako. Wala talaga akong pera. Magsalita ka nga. Wala nang satsat. Ibigay mo lahat ng pera mo. Nasaan ang tapang mo? Hindi ba kayo dati ay astig? Ilabas ninyo ang tapang. Kuya, alam naming mali kami. Paano naming sasaktan kayo? Kuya, nung huli, sinipa mo kami, nasusuka ako sa pagkain. 30,000 piso. Either sundin ninyo ako o sasaktan ko kayo ulit. Subukan natin. Para sa pera. Gawin na. Kuya, hindi ka naman gaganti, di ba? Ipinapangako ko, hindi ako gaganti. Mga kuya, kunyari, kunin mo na yung kape. Niloko mo ako. Sige, bugbugin nyo yan. Mga kuya, tigil na. Mga kuya, wala talaga akong pera. Patawarin nyo na ako. Mga kuya, wag na kayo manakit. Mga kuya, wala talaga akong pera. Patawarin nyo na ako. Mga kuya, wag na kayo manakit. Sige, bubugin. Hindi naman siya mamamatay, di ba? Takbo! Shu-chan, gising ka na. May masakit ba sa'yo? Nasaan ang phone ko? Phone. Mali yata? Nasaan ang grupo? Kita ko lang kanina. Si Sanwei Lu Jun nagtitinda pa. Chu-chen, sabi ng doktor, na malakas ang tama sa ulo mo. Baka may problema ka sa pag-iisip. Punta tayo sa psychiatrist. Wala talaga akong sakit sa pag-iisip. Wala talaga akong sakit sa pag-iisip. Ang iba ay hindi naniniwala sa akin. Ikaw rin ba ay hindi naniniwala sa akin? Siyempre, naniniwala ako sa'yo. Pero nawala na ang WeChat group. Isipin na lang natin na isang panaginip ito. Pwede bang kalimutan na natin? Sige. Ipinapangako ko sa'yo. Simula ngayon, magiging maayos ang ating buhay. Hindi na natin iisipin ang bagay na ito. Chu-chen, Tingnan mo nga, ano iyan sa iyong cellphone? Tama? Ito ang aking mahiwagang WeChat group. Bima Xianren, Sanwei Lu Jun, Liu Dongbing. Ang kanilang mga kaibigan ay nandito. Ang chat history, bakit nawala? Siguro. Noong nawala ang WeChat group dati, ngayon ay bumalik na. Kaya, nawala ang records. May punto. Salamat, Hanshu. paano mo natagpuan ang WeChat group na iyon? Hindi ko natagpuan. Iyon ay grupo na ginawa ko sa tulong ng hacker. Si Shu Chen mula ng Malason noong nakaraan. Ang kanyang kalagayan ay lumala. Sa panahong ito, hindi na natin siya dapat istorbohin. Ngunit kung patuloy tayong manloloko, hindi rin ito solusyon. May paraan ako. Hindi ko lang alam kung ito ay gagana. Pumunta sa pamilya Wang, sa kabisera. Kahit totoo man o hindi ang sinabi ni Shu Chen, para patunayan ang pagkakaroon ng WeChat group ng mga Diyos. Isa lang ang paraan. Iyon ay pumunta sa pamilya Wang. Tingnan ang epekto ng pitch na iyon. Ganoon pala. Kung ang pitch na iyon ay makakapagligtas sa ina ni Wang Jianhao, ang WeChat group ng mga Diyos ay tiyak na totoo. Reserve ang telepono. Pupunta ako sa kabisera. Ang sinabi mo ay totoo? Totoong totoo, Ginoong Chen. Narinig ko mismo. Lintik, si Shu Chen lang kung hindi kaya, okay lang. Ngayon naglalakas loob kang magsinungaling para dayain ako. Lahat totoo, Ginoong Chen. Sumusumpa ako sa langit. Ang doktor na nag-diagnose kay Shu Chen, tinanong ko rin. Sabi rin niya na si Shu Chen kamakailan ay palaging may cellphone at kumikilos ng kakaiba.
Kaya pala itong batang ito hindi mamatay sa anumang paraan. At marami pang kakaibang mga bagay. Bakit may ganitong kagaguhan? Sa totoo lang, hindi naman tayo walang magagawa. Ano ang nasa isip mo? Sabihin mo. Ginoong Chen, ang ibig kong sabihin ay dahil nasa cellphone ang grupong iyon sa WeChat, magagamit ni Shu Chen, magagamit din natin. Ang sabi mo ay, agawin? Oo, Ibig mong sabihin, agawin. oo, at narinig ko, pupunta raw sila sa kabisera, ang pamilya Wang. Dahil alam na natin ito. Tiyak na hindi natin siya hahayaang magtagumpay. Maghanda. Punta sa kabisera. Opo, Shu Chen. Sa pagkakataong ito, saan ka pa tatakas? Hindi kayo pwedeng pumasok. Nagkasundo na kami ng amo ninyo. Ipaalam mo sa kanya. Sabihin mo dumating si Shu Chen. Ngayon ay ang araw ng libing ng matandang ginang. Nasa funeral home ang binata ngayon. Imposible ito iyan ay pantao. Hindi mamamatay ang matandang ginang kapag nakakain niyon. Hindi ko akalain na alam ninyo ang tungkol sa pantao. Nabalitaan ko pagkatapos kumain ng pantao, ang matandang ginang hindi gumaling ang kanyang sakit, namatay siya ng gabing iyon. Mali. Imposible. Ito. Kailangan kong tanungin si Liu Dongbing. Shu Chen, ang pinakamahalaga ngayon ay puntahan si Wang Junhao. Tingnan natin ang kalagayan nila. Tama, Shu Chen. Kailangan mo muna kaming sabihan ang WeChat group ng mga Diyos. Totoo ba ito? Iyan ba ang cellphone para sa WeChat group ng mga Diyos? Sigurado. Pero, binatang Chen, yang batang iyon hindi natin alam kung gaano karaming magagandang bagay ang nakuha niya mula sa grupong iyon. Paano kung pag-isipan natin ito ng matagal? Hindi ba siya magaling lumaban? Tingnan natin kung ilan ang kaya niyang labanan. Binatang Wang, pakikiramay. Ang may sala sa pagkamatay ng iyong ina ay nasa tapat ng iyong bahay ngayon. Siya. Tara na. Walang sino man sa inyo ang makakaalis ngayon. Tao! Yakpin sila. Sige. Wang Jianhao, ano ang gusto mong gawin? Wang Xiao, si Shu Chen ang iyong tagapagligtas. Paano mo magagawa iyon sa kanya? Tagapagligtas? Kung hindi dahil sa maling reseta niya, maaga bang mamamatay ang nanay ko? Ano? Posible bang ang pitch na iyon ay talagang walang epekto? Bagaman ako ay isang pabayang anak ng mayaman, ngunit hindi ko naman gagawin ang sarili kong ina bilang biro. Nakikita mo ba, Shu Chen? Ito ay lahat dahil sa iyo. Hindi pa kita hinahabol, ngunit ikaw mismo ay pumunta dito. Wang Jiahao, tiyak na may maling pagkakaunawaan dito. Maniwala ka sa akin. Ang pitch na iyon ay tunay. Walang hiya ka at maglakas loob ka pang dayain ako. At si Chen Xiaogao. Ngayon, si Shu Chen ay walang maipaliwanag. Naaway niya ang pamilya Wang 10 beses na siyang dapat mamatay. Tingnan natin kung paano siya mamamatay. Niloko mo ako. Wang Jianhao, tinanong lang kita. Nakita mo na ba ang pitch na ganito kalaki? Puro ka kasinungalingan. Halika! Sampalin muna ng 30 palo. Siya, gusto mo bang manakit? Ako na ang bahala Hindi sa kanilang dalawa. Mababali ang binti mo. Shu Chen, dahil pinili kong pumunta dito, ay handa na ako sa lahat ng mental na paghahanda. Tama. Kung gusto mong paluin, sabay-sabay tayo. Wala akong pakialam sa drama mo. Kilos! Na. Anong nangyayari? Anong klaseng halimaw ka? Pwede mo na ba akong pakinggan? Paliwanag? Kung hindi dahil noong panahon na iyon, si Wu Shenyi ang nag-guarantee para sa iyo, luluhod ako at hihingi ng gamot sa iyo. Ito ang katotohanan ng lahat. Mula noong iniligtas ko si Chairman Han gamit ang mahiwagang tableta na iyon hanggang sa pitch na ito, lahat ay nagmula sa WeChat group na ito ng mga Diyos. Ibig mong sabihin, totoo ang lahat ng ito? Nakita mo rin naman ang lahat kung hindi ko kasi nakain. Ang pampalakas na pill ni Sanwei Lujun. Ako, isang ordinaryong tao, paano magkakaroon ng ganitong lakas? Mayroon nga pala sa mundo ng ganito kagandang bagay. Sa totoo lang, kung hindi ko nakita ng sarili kong mga mata, hindi rin ako maniniwala. Sa unang pagkakataon, nakakita ako ng napakalaking peach. Ako rin, hindi makapaniwala.
Pero ang totoo, ang nanay ko pagkatapos kumain ng peach na iyon, saka nagkasakit at namatay. Paano mo ipapaliwanag iyon? Ang peach na iyon ay bigay sa akin ni LV Dongbing. Malamang siya lang ang nakakaalam. Shu Chen, huwag ka nang magtanong. Peke ang chat group na iyon. Paano naman magiging peke iyon? Shu Chen, noong nawala ang WeChat group, nakita kitang parang nawawala araw-araw. Kaya, kasalanan ko lahat. Shu Chen, pag-alitan mo na ako. Shu Chen, huwag mong sisihin si Hanshu. Natatakot din siya na magpatuloy ka sa pag-aalala at masira ang iyong katawan. Kaya naisip niya ang paraang ito. Ngayon, wala na bang paraan kahit kaunti? Oo nga. Xu Chen, huwag mong sisihin si Hanshu. Natatakot din siya. Kung patuloy kang mag-aalala, masisira ang katawan mo. Kaya naisip niya ang paraang ito. Ngayon, wala na bang paraan? Wala na ba? Oo nga. Wang Xiao, ang patay ay hindi na muling mabubuhay. Pakiusap, magpakatatag ka. Dahil noong una, si Shu Chen ay nakapasok sa WeChat group ng mga Diyos. Ngayon, tiyak na may paraan pa para makapasok. Sa totoo lang, sinubukan ko na lahat. Inulit ko ang mga eksena at tao noon. Hindi pa rin nagtagumpay. Umalis na kayo. Hindi ko na kayo gagambalain. Wang Xiao. Pakiusap, magpakatatag ka. Gino, ano ang gagawin sa cellphone na ito? Itapon mo na. Suking, ano ang gusto mong gawin? Sabihin mo. Ano ang gusto kong gawin? Kung hindi nawala ang Diyos na WeChat group, mag-aalinlangan na ako kung si Yin Yuan Xian Lao ang epekto ng tali ng kapalaran na iyon. Shu Chen, kahit anong nangyari dati, simula ngayon, magiging maayos ang buhay natin.